Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus ngayong June, okay, 2024. Well, may lalaki tayo dito. More like in a relationship tong lalaking to. May wish siya na hindi magkakatotoo. For some reason, di siya magiging masaya. Bakit kaya? Kasi yung partner niya, remember, in a relationship to, yung partner niya magiging flirt. Either, ikaw mismo to na viewer, na lalaki, ito yung partner mo, o ikaw yung babae dito. So, more like ikaw yung magpo-flirt kung babae ka man. Pero again, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. So, para malaman natin kung para kanina ba tong reading na to. Sino yung possible partner ng Taurus? Sagittarius, Libra. Pero hindi kita. So, dito naman sa senaryong to, bored yung Taurus. More like nangyayari na to. Pero for some reason, magkakaroon ng pagbabago in a good way. Magiging productive na siya dito sa June. Ewan ko. Pero dito kasi nagpo-procrastinate siya. Bored siya sa work niya. Parang lazy siya. Nangyayari na to ng May. Pero pagdating nga ng June, may pagbabago. Kasi birth din to, di ba? Giving birth. Pwedeng sa new idea. O siguro may mangyayari na ikatutuwa. Kaya magiging inspired para mag-work. Kasi again, productivity rin kasi itong Empress, although wala nakalagay dito, pero may nabasa ko na pwede rin itong productivity, creativity, o action in general, o initiation of something. Abundance nga rin to eh. So, who knows? Kaya, siguro, hindi na magpo-procrastinate o magiging lazy yung iba sa inyo. Kasi, parang magiging motivated sila sa pera. Kaya, magiging productive. Anyways, wala naman ibang tao dito. So, mag-proceed na tayo sa susunod. So, dito, wow, new beginning, success. E di maganda nga yung pagbabago. Magkarugtong siguro tong dalawa. Ito sa kato. Success, new beginning. So, new job siguro to. Pero clarify natin para ma-show, di ba? Ano to? Three of Cups. Ano yun?
Tungkol pala to sa ano, unrequited love o third party situation. Mawawala na yung third party niyon. O magkakagusto. Magkakagusto din yung crush. OMG. Sa iba sa inyo. Siyempre, hindi naman sa lahat. Kasi unrequited love to. So, maganda tong dalawa. Hindi na unrequited love to. Harmonious love na. Or relationship. So, either crush to, magugustuhan yung iba sa inyo ng crush. O mag-start na siyang mag-open up. O pwede rin naman kung third party, di mawawala na yung third party. Kasi pwede rin cheating to. So mawawala na yung third party. Kaya success to. Pero sabihin naman nating ang main problem ay disconnection, ghosting, baka magbalik na yun. Kasi naman yun na all of a sudden biglang nawala, hindi nagparamdam. So para malaman natin kung sino yung tatamaan ng reading na to, sino yung partner ng Taurus, Capricorn o Cancer dito naman love language, quality time. Be the witness to each other's lives. Love language, quality time. So bonding to, more like bonding. O ina-encourage ang bonding kasi quality time daw eh. Healing connection. Your romance will transform your life. So pag healing connection, edi dun nga sa sinabi ko kanina, disconnection, ghosting, may healing daw. O pwede rin namang dun sa nagkaroon nga ng third party, unrequited love, o separation in general. Ito, healing connection, reconciliation ay posible. Real feelings. You share true romantic feelings worth exploring. So, applicable to dun sa kanina na may crush. So, baka magustuhan na sila dito. O mag-open up na yun, no? Real feelings niya, yung crush. O sabihin natin, ang crush ay ex, who knows? Pwede rin ganun. O sabihin natin, nagkaroon nga ng third party yung iba sa inyo. Sabi ko nga, possible ang reconciliation. Siguro ma-realize niya na yung real feelings pala dito ay para sa iyo at hindi dun sa third party. Pwede rin kasing gano'n, di ba? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po niya. So, paano ba ito i-end? Ala. Wait lang.